Sa isang malayong lupain, umusbong ang dalawang kaharian, ang Albania at Crotona. Dito nagmula ang iba't ibang nilalang na may iba't ibang lahi, mga Kristiyano at Muslim. Mula sa simula, humarap ang dalawang kaharian sa mahigpit na pagsubok. Sa isang mapanganib at malawak na gubat, may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumuguran ng mababangis na hayop at nakalulunos na huni ng mga ibon. Siya si Florante, taga-Albania. Siya ay nalulumbay at nagdududa na hindi na niya makikita ang kanyang minamahal na si Laura. O aking Panginoon, bakit ninyo hinayaan na mangyari ito sa akin? Bakit ninyo hinayaan na masakop ng kasamaan ang minamahal kong Albania? Bakit ninyo nilayo ang aking sinta, si Laura? Bigyan niyo lamang ako ng pagkakataon na ipakita ang kabutihan. Iaalay ko ang aking buhay. Sa gubat ding iyon, may isang lalaking Moro na naglalakad ng malungkot. Binubulong ang sakit at hinanakit sa kanyang puso. Bakit sa dinarami-rami ng mga lalaking pwedeng umagaw sa aking sinta ay ang sarili ko pang ama? Nangako ako sa aking sarili na kung sino man ang umagaw kay Florida ay aking kikitilan ng buhay. Ngunit, di ko maintindihan kung bakit sarili ko pang ama. Hindi ko kaya. Kay palad ng lalaking sumisigaw, ang kanyang ama ay mapagmahal, di tulad ng akin na sinira ang aking buhay. Laura, aking sinta, huwag mo sanang kakalimutan. Sa halip, sana tumatak sa isip mo na mamahalin kita magpakailanman. Hindi ko na kayang marinig pa ang kanyang mga sinasambit. Nasaan kaya siya naroroon? Sa tingin ko ay nangangailangan siya ng tulong. Nasaan ka na, Ginoo? Ginoo? Nang mahanap ng lalaki si Florante, nagulat siya dahil nakakita siya ng mga leon na pumapaligid kay Florante. Hindi siya nag-atubiling, ihanda ang kanyang espada upang labanan ang mga leon. Nang matalo niya ang mga leon, sinubukan niya ang gisingin si Florante. Ngunit hindi ito magising. Inakay niya na lamang ito at dinala sa ibang bahagi ng gubat, kung saan sila ay ligtas. Laura. Laura! Laura? Pamanhin, Ginoo. Ngunit hindi ko makilala ang pangalan na binabanggit mo. Sino ka? Nasaan ako? Saan mo ako dinala? Huminahon ka, Ginoo. Narinig kong iyong mga sigaw habang ako naglalakad. Napagtanto ko na nangangailangan ka ng tulong at hindi ko matiis na hindi ka puntahan at tulungan. Mabuti na lang na pinuntan kita, muntik ka ng kainin ng mga leon. Ah? Ganun ba? Salamat. Ngunit hindi ko pa alam ang iyong ngalan. Maaari ko bang malaman? Magpahinga ka na muna, mas mahalaga ng iyong kalusugan. Salamat sa tulong na ibinigay mo sa akin. Walang anuman. Ano nga palang iyong pangalan? Ako si Florante, anak ni Duque Brescio ng Albania at Prinsesa Floresca ng Crotona. At dito na nagsimula magkwento si Florante tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay bago siya mapunta sa kagubatan. Noong sanggol pa si Florante, siya ay lubos na pinahalagahan ng kanyang ina. Habang mahimbing na natutulog si Florante sa kanyang kuna na nasa balkonahe, may hindi inaasang nangyari. Dumating ang isang malaking buwitre na nais dagitin ang sanggol na si Florante. Paalis na sana ang prinsesa nang dumating ang buwitre para dagitin ang kanyang anak. Nang marinig ni Menalipo ang sigaw ni Prinsesa Floresca para sa tulong, agad niya itong pinuntahan. Maraming salamat, Menalipo. Kung hindi dahil sa iyo, maril ang mawawala ang piling ng pinakaminahal kong anak. Walang anuman, aking prinsesa. Kung sino man na makakakita nito ay tiyak na tutulan ang ginawa ko para sa isang sanggol na hindi wala namang kamuang-muang.
Salamat muli, Manalipo. Ako ay nguna ng Ala Princess. Kaya dami ko pang gagawin na kailangan tapusin. Nang lumaki si Florante, napagpasyahan ni na Prinsesa Floresca at Duque Briseño na ipadala siya sa Atenas upang doon mag-aral. Masakit man ito sa kanilang kalooban, iniisip pa rin nila ang kapakanan ng anak. Bakit kailangan pang umalis si Florante? Dahil maganda ang pagtuturo doon sa Atenas. Kung hindi siya mag-aaral, paano ang kapapasa niya? Ngunit sino mag-aalaga sa kanya? Sino mag-aalaga sa anak ko? Huwag kang mag-aalala, alaga siya ng mga guro doon. Mababait at matalino pa ang mga tao doon sa Atenas. Tiyak, matututo rin ang ating anak sa lugar na iyon. Kung ito ay makakabuti, pwede mag-aral si Florante sa Atenas. Pumayag na si Prinsesa Floresca na ipadala ang kanyang anak sa Atenas kahit masakit para sa kanya dahil mapapalayo ang kanyang nag-iisang anak. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Florante sa Kahariang Albania. Magandang araw sa iyo, Florante. Malugod na tinatanggap namin ang iyong pagdating dito sa Atenas. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Tapos magpakilala ni Florante, may nakita siyang isang lalaking kasing edad niya lamang. Inisip niya na mas mabuti siguro kung mayroon siyang kahit isang kaibigan dito sa Atenas. Kaya naman, nilapitan niya ito. Magandang araw sa iyo. Nais kong malaman ang iyong ngalan at kung iyong mamarapatid. Gusto kong ikaw maging kaibigan. Ako si Minandro. Susubukan kong maging kaibigan ka. Ano man ang ngalan mo? Ang ngalan ko ay si Florante. Sa unang mga araw pa lamang ni Florante sa Atenas, may naging matalik na agad siyang kaibigan, si Menandro. Habang naglalakad silang magkaibigan, napadaan sila kay Antenor na may kasamang ibang lalaki. Florante, Menandro, buti at nahanap ko kayo. May nais akong ipakilala sa iyo, Florante. At sino kaya iyon, tagapagturong Antenor? Ito si Adolfo. Sana ay magkasundo kayo. Ikinagagalak kong makilala kita, Adolfo. Parehas lang tayo, Florante. Nang magkakilala sila, agad silang nagkasundo. Pinahalagahan ni Florante ang dalawa niyang bagong kaibigan. Nang naging kaibigan kita, unting-unti na nawala ang bigat sa dibdib ko. Salamat at nagkakita tayo. Parehas lamang tayo na nararamdaman, Florante. Simula na nakilala kita, ikaw na ang isa sa pinapinahalagan ko sa buhay. Sa susunod na uuwi ako sa Albania, nais kong makasama ka. Maaasahan mo yan, matalik mo akong kaibigan. Ang ating paaralan ay magsasagawa ng isang dula tungo sa epiko ng buhay ni Reyna Yocasta, isang bayani galing sa mitolohiyang Griego. Bilang inyong tagapagturo, ako ay magtadalagan ng gaganap sa papel ng mga tauhan. Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ni Menandro. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. Nang dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan, si Florante. Magandang araw, Reyna Yocasta. Ako si Eteocles. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtatanghal, Humanda ka! Ito na ang iyong katapusan! Tigil mo yan, Adolfo! Paano mo ako nasubukan na paslangin, Adolfo? Wala akong pinakita sa iyo kundi kabutihan. Itinuring kita na kaibigan, ngunit isa ka lang taksin! Sisiraan ka na ba ng bait, Adolfo? Siya! Kailangan niya mawala sapagkat siya ang umagaw ng karangalan ko! Anong nais mo iparating sa ginagawa mo, Adolfo? Bakit mo pinagkangkang masangin si Florante? Hindi ka tanggap-tanggap itong iyong ginawa at hindi ko ito hahayaan. Ang isang tulad mo ay hindi narapat dito sa Atenas. Mabuti pa't bumalik ka na lamang sa Albania. Utang ko sa iyo ang aking buhay, Menandro. Kung hindi dahil sa iyo, isa na akong malamig na bangkay.
Iwaksi mo sa iyong isip ang mga bagay na iyan. Dapat lang tayo magpasalamat sa dakilang lumigtas dahil ako'y inutusan niya lamang upang iligtas ka sa kapahamakan. Hindi na nga inabot pa ng kinabukasan si Adolfo. Noon din ay pinauwi sa Albania. Hindi pa tayo tapos, Florante. Sa muli nating pagtatagpo ay titiyakin ko ang aking tagumpay. Titiyakin! Lumipas na ng 1 taon na nasa Atenas si Florante, ngunit palapit na ng palapit ang araw ng pagbabalik niya sa Albania. Nakatanggap siya ng liham na ang hatid ay isang masamang balita. Florante, mahal kong anak, sinulat ko ang liham na ito dahil may nais akong masabi sa iyo. Alam kong marami kang pinagdaanan diyan sa kinaroonan mo ngayon. Pero ako magiging masama kapag hindi ko ito sabihin ngayon. Ang aking asawa, ang iyong ina, ay sumakabilang buhay na. Ang nais lamang ang iyong ina bago pa siya tuluyang mawalan ng hininga, ay makarating ka sa kanyang huling hantungan. Pag natanggap mo ang liham na ito, hinihiling ko na bumalik ka na rito sa Albania. Ang iyong ama, Briseo. Aking ina? Wala na ang aking ina? O mahabaging Panginoon, ibalik niyo sa akin ang aking pinakamahal na ina. Aking ina! Florante, maskit mang tanggapin ang pagpana ng iyong ina, ngunit darating din ang panahon na ito ay iyong matatanggap. Ako rin ay nalulungkot para sa iyong naranasan. Ngunit sa halip na pang ibabawi ng iyong kalungkutan, isipin mo na lamang ang kaligtan ng buhay. Kaibigan, ako'y naririto lamang, handang dumamon sa iyong oras na ako'y iyong kailangan. Salamat sa inyong pakikiramay, tagapagturong Antenor. Miyamay lilisan na ako papuntang Albania. Salamat sa mga turo at tulong na ibinahagi mo sa akin sa tuwing nandito ako sa Atenas. Florante, mag-ingat ka palagi sa pagkatiyak ng maghihiganti si Adolfo. Naway maging ligtas at matiwasay kang makabalik sa Albania. Tagapagturong Antenor, kung iyong mamarapatin, nais ko rin sanang tumugong pa Albania. Kasama ang aking kaibigan, iyon ay kung pahihintulutan niyo ako. Kung sa ganon, pinahihintulutan kitang samahan si Florante. Maraming salamat sa inyo. Duque Briseo, narito po ang iyong anak na si Florante. Florante, mahal kong anak, nakarating ka ng maayos at ligtas. Ay tagal kong hinintay ang pagkakataon na sila ay kaulit, mahal kong ama. Ako'y naglulugod sa ating muling pagkikita, anak. Matapos ang kanilang masusing pag-uusap, sumandali si Florante upang ipakilala ang kanyang pinakamahalagang kaibigan na si Menandro sa kanyang ama. Siya nga pala, halika, Menandro. Ama, ito si Menandro, ang aking matalik na kaibigan. Pinagagalak kong makilala ka, Duque Briseo. Mukhang mabuting bata ha, ikagagalak ko rin. Makilala ka. Salamat, Menandro, na maging kaibigan kay Florante. Bagaman hindi pa nakakabangon si Florante mula sa lungkot ng pagkawala ng kanyang ina, may sumunod na namang malaking hamon sa kanya. Tinanggap niya ang mahalagang tungkulin na iligtas ang Crotona mula sa mga Moro na gustong sumakop dito, na pinamumunuan ni General Osmalik ng Persia. Agad namang sumugod si Duque Briseo kay Haring Linceo upang pag-usapan ang plano para iligtas ang kaharian, kasama ang kanyang tapat na anak na si Florante. Florante, sumama ka sa akin. Ngayon, Ama, saan ba tayo pupunta? Bakit tayo nagmamadali? papunta tayo kay Haring Linceo para pag-usapan kung paano iligtas ang hariang Crotona. Ama, kakapanaw pa lamang ni ina, ngunit ito ang iniisip mo? Florante, alam ko masakit na walang iyong ina. Payag ka ba walang iba para sa pagbisita sa lamay ng iyong ina? Ngunit, Haring Linceo! Duque Briseo. Mabuti naman nakarating ka kaagad. Ang Crotona ay nangangailangan ng tulong. Ah, sino pala iyang binatang nasa tabi mo? Ito ang isa anak kong lalaki na si Florante. Kagagaling lamang niya sa Atenas.
Aba, ikaw ang karapat-dapat maging general sa sunod na bayan ng Albania. Habang naglalakad ang hari at duke, nag-uusap sila tungkol sa plano nilang pagliligtas sa kaharian ng Crotona at sa mga pagtatanaw ni Florante sa kaharian ni Haring Linceo, na puno ng hiyas at yaman. Biglang may dumaan na babaeng kumuha ng kanyang atensyon. Tinungo niya ito at sa maalab na tingin na pagtanto ni Florante na nahulog ang kanyang loob sa dalaga. Habang tinitingnan ni Florante ang dalagang dumaan, umusbong ang kanyang paghanga. O kay gandang dalaga, bulong niya sa kanyang sarili. Namangha siya sa kanyang mapang-akit ng ngiti, sa mga mata nitong kumikislap na parang mga bituin, at sa kanyang walang kapintasang anyo. Sa kanyang tahimik na pagmumuni-muni, ninais niyang mailahad ang kanyang paghanga sa kagandahan ng dalagang kanyang pinagmamasdan. Ama! Ito nga pala ang aking prinsesa, si Laura. Magandang umaga, Duque Briseo. Magandang araw sa iyo. Magandang araw rin sa iyo, Prinsesa Laura. Ako nga pala si Florante. Ikinagagalak ko makilala ka. Siya pinakamagandang babae sa buong kaharian. Kahit pa ang mga Moro, nakakagusto sa kanya. Salamat, Duque Briseo. Mana lang talaga ako sa aking mga magulang. Halina kayo, marami tayong pag-uusapan. Paalam, Prinsesa Laura. Sana'y magkita tayo muli. Kahit sa maikling sandali lamang, hindi nawala si Laura sa isipan ni Florante. 3 araw siyang nanatili sa palasyo ng hari, at araw-araw niya itong nakikita. Subalit, nahihirapan si Florante na malapit kay Laura dahil sa dami ng mga manliligaw at bisita nito. Mayroon siyang tungkulin sa paparating na digmaan sa Crotona na kailangang bigyang pansin na nagpapahirap sa kanya na ibigin ang dalaga ng buong puso. Laura! Magandang umaga, Florante. Ano may paglilingkod ko sa iyo? Magandang umaga rin, Laura. Napakabuti ng tadhana at binigyan ako ng pagkakataong makausap ang napakagandang dilag tulad mo. Ako rin nilulugod sapagkat isang matipuno at makisig na binata ang nasa aking harapan. Oo nga pala. Sa aking pagkakaalam ay ngayon ang iyong pag-isip patungong digmaan, hindi ba? Tamang itinuturan mo, Laura. Ngunit bago akong tuluyang lumisan, meron lamang ang gustong ipasabi sa iyo. At ano iyon? Sabihin mo lang at ito'y aking pakikinggan. Matagal na akong naghintay para sa pagkakataong ito. Pag hindi ko na ito sinabi ngayon, tiyak na magsisisi ako. Ano ang iyong ibig sabihin, Florante? Iyon na ito sabihin ng aking mapagtanto. Noong una pa lamang nating pagkikita, ako'y nabighani na sa iyong kagandahan at sa iyong kabutihan. Sana maipagtanto mo na totoo ang aking pag-ibig para sa iyo. Florante, ako rin ay may gusto sa iyo. Sa araw-araw mong pag-iensayo at pagdalo sa akin, hindi ko na namamalayang nahuhulog na ang loob ko sa iyo. Matapos may pagtapat ni Florante ang kanyang pag-ibig, kinailangan niyang umalis patungong Crotona upang tupdin ang kanyang tungkulin bilang general ng kanilang hukbo. Kinailangan niyang lumisan sa piling ni Laura kahit ito'y labag sa kanyang kalooban. O Diyos na makapagin, huwag niyo po nga kaya mapahamak si Florante. Gabayan niyo po siya parating sa kanyang digmaan hanggang sa kanyang pagbabalik. General Osmalik, halika, maglabanan tayo. Sa wakas, at may nangahamon na isay. Sana naman hindi kami natlampa. Tingnan natin kung sinong magwawagi sa huli. Kumanda ka! Kaya mo pa, Florante? Sumuka na, Florante. Huwag mo nang hintayin pa malugatan kanininga. Ako ay isinilang upang maging tagapagligtas na walang kinasisindakan. Ikaw, General, kaya mo pa ba? Florante, napatay na namin ang mga Moro. Si General Osmalik na lamang natitira. Ano? Imposible! Katapusan mo na! Matapos ang 5 oras na labanan, sa wakas napatay na rin ang mga Moro. Nagtagumpay ang hukbo ni na Florante at ipinagbunyi sila ng mga tao. Sa pagkapanalo nila, ang buong kaharian ng Crotona ay nagdiwang. Pinatuloy sina Florante at kanyang hukbo
sa palasyo upang pagpurihan. Sila ay pinagpahinga, ginamutan at binigyan ng pagkain ng hari ng Crotona. Nagbigay ang hari ng mga tagubilin kay Florante tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. 5 buwang nanatili si Florante sa Crotona, subalit gusto na niyang umuwi sa Albania upang masilayan muli ang kanyang minamahal na si Laura. Kaya naman napagdesisyonan niyang umuwi na sa Albania. Ngunit, sa kanilang paglalakbay pabalik sa Albania, may nakita silang grupo ng Moro na may hinuling dalaga. May kakaibang naramdaman si Florante sa babaeng iyon. Para bang kilala niya ito. Mayroon ding isa pang nakakuha ng atensyon niya. Menandro, tama bang nasasaksihan ko? Ang watawat ng mga Moro ay nasa kaharian ng Albania? Oo nga, Florante. Hindi na natin namalayan na sinakop na ng mga Moro ang Albania. May kasama silang dalaga, General. Sino palang dilagang iyon? Sapagkat sa aking pakiwari, parang pamilyar ang binibining sinasabi mo. Diyos ko po! Mahal kong Laura! Si Laura ang kanilang binibihag. Mga walang iyang Moro, magbabayad kayo! Miramolin, tayong dalawang magtuos. Huwag kang maraming pagsatsat. Pasisisihan mo, hinamon mo ako. Aking sinta, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Labis na nagbahala ako nang nalaman kong ibinihas ka nila. Salamat ito kayo nila ako. Pero wala na ako, pinakuha nila ako, pupunta na ako ng ulo. Pero wala na ako hindi sila ang aking ama. Kailangan nila ng tulong. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makikita natin sila ng ligtas. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, sa wakas nakita na ni Florante si Haring Linceo at Duque Briseo. Ama! Mahal na hari! Natagpuan mo kami kaagad, Florante. Tunay ka karapat-dapat maging general ng mga hukbo. Florante, anak ko. Ama! Haring Linceo, kailangan na natin umalis dito ngayon din. At baka mahabol pa tayo ng mga Moro. Sa madugong paglalaban, nagapi ni Florante ang mga kalaban. Ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng maraming pagkapanalo. Sunod-sunod pang mga hukbo ang nagtangkang sumalakay sa kaharian. 17 silang lahat, at lahat din sila ay pawang natalo ni Florante. Habang nasa kaharian ng Etloia si Florante, nakatanggap siya ng liham buhat sa monarko ng Albania. General, maliham na nais ipagdarating sa'yo mula kay Haring Linceo. Salamat. Maaari ka nang umalis. Florante, araw na akasad sa liham. Pinapauwi ako sa Albania ng mabilis. At iiwan ko daw muna sa iyo ang mga hukbo. Napagtataka naman, bakit hindi pinapasama ang mga hukbo? Huwag na natin pansinin. Buo na ang aking desisyon. Uwi ako sa Albania, ipapahiwatig ko sa iyo ang mga hukbo. Pinagkakatiwalaan kita, Menandro. Maasahan mo ako. Mag-iingat ka parati, kaibigan. Maraming salamat, Menandro. Ako yung nagpapaalam na. Paalam, Florante. Umuwi si Florante sa Albania gaya ng hiling ni Haring Linceo sa liham. Ngunit, ilang sandatahan ang dumakip sa kanya at dali-daling ipiniit siya sa bilangguan. Anong ibig sabihin nito? Di niyo ba ako kilala? Paumanhi, General, ngunit ito ang utos ng hari. Ano? Imposible yan! hindi makapaniwala si Florante na tunay na ikinulong siya sa loob ng isang bilanggo. Magandang gabi! Napasta ang General. Kamusta ang iyong bagong silid? Saan yung nagugustuhan mo ang iyong oras diyan? Adolfo? Ano? Paano? Anong ginagawa mo rito?
Anong ibig sabihin nito? Ihanda mo na ang iyong sarili sapagkat nalalapit na ang iyong kaparusahan. Bakit mo napasakamay ang Crotona? Nasaan ang hari at ang aking ama? Anong ginawa mo sa kanila? Florante, uminahon ka. Pinugutan ko lang naman ang hari at ang iyong ama. Kapiling na nila ang iyong ina. Di sila nararapat na mamuno sa kahariang ito. Mga walang utak. Ipakawalan mo ako. Kung hindi silang nararapat na mamuno dito, edi sino? Isang duwag na tulad mo? Hindi ko hadikain na ako'y pangingibabawan ng sino man. Ako'y tanyag sa kagalingan at sa katalinuhan. Sapagkat tinagaw mo ang aking laon. Pag-alala, makakalaya ka rin sa kulungan ito. Magbabayaran mo ang lahat ng ito, Adolfo. Sinusumpa ko sa ngalan ng poong may kapal. Aabangan ko kung paano mo akong pagbabayaran, General. Ikinulong si Florante ng 13 araw at ipinakawalan na rin siya. May grupo ng mga kawal na pinalabas siya sa bilangguan. Ngunit hindi yata magandang balita ang pagpapaalpas sa kanya. Saan mo ako dadalhin? Ikaw, na isang balanggo, ay hinatulan na gapo sa gitna ng kasindat-sindat na guba. Dito nagtatapos ang pagsasalaysay ng kwento na nagdulot na mapunta siya sa kasindak-sindak na kagubatang ito. Batid ko masalimuot ang naranasan mo sa iyong buhay. Hindi ka nagkakamali. Sa katunayan, nagapi ko si General Usmalik sa digmaan na sa aking narinig ay siya'y pangalawa sa angking lakas ni Aladdin. Huwag kang papasiguro sa mga balitang iyong nahagila. Hinahangaan kong walang kasing-kisig at bangis na si Aladdin. Malugod kong nabatid ang kwenta ng iyong buhay. Hayaan mong ako naman ang magsalaysay ng aking kapalaran. Isang karangalan kung nabatid ko ang iyong hinahangaan. Ang Aladdin na iyong sinasambit ay walang pag-aalinlangan na sa iyong harapan. Ako ay walang iba kundi si Aladdin. Ikaw? Isinalaysay naman ni Aladdin ang kwento ng kanyang buhay. Sinabi niyang nagmula siya sa syudad ng Persia at anak siya ni Sultan Ali-Adab. Sinabi niya si Florida lamang ang nagpapalakas ng kanyang loob sa mga digmaang kanyang sinusuob. Nagbago lahat ng ang kanyang pinakamamahal ay siya ring minahal ng kanyang ama. Iwan mo ang iyong hukbo. Ipalunggo niyo siya. Mas susunod. Ipaghandaan mo siyang pugutan ng ulo. Mas susunod. Nang mabalitaan ng ama ni Aladdin na nabawi ni Florante ang kaharian, hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Kinagabihan, bago ang araw ng pagpugot, kinausap si Aladdin ng isang general. Umalis ka agad at huwag ka magpaabot sa maga. Ngunit si Flery, tumigil ka! Sumunod ka na lang. Walang nagawa si Aladdin kundi lisanin ang kaharian at si Florida. Ninais pa niyang mamatay kaysa isiping mapunta sa iba si Florida. Nang nalaman ni Florida na pupugutan ng ulo ang kanyang kasintahan, nakiusap siya sa sultan. Oo, kayo Aladdin. Huwag niyo siyang pugutan ng ulo. Magpasukan sa akin at iyong sinta ay mabubuhay. Paano kay Aladdin? Ako ay papayag. Pagkatapos magmakaawan ni Florida kay Sultan Ali-Adab, siya ay tumungo sa bilangguan upang kausapin si Aladdin. Si Aladdin, asa na? Paumanin. Nungit nakatakas siya. Ano? Nang malaman ni Florida na ligtas na ang kanyang minamahal, agad siyang pinalaya sa kaharian nang hindi man lang sila nagkausap. Sa araw ng kasal, nagplano siyang tumakas habang ang lahat ay abala sa paghahanda. Sa pagdamit ng gerero, lumisan si Florida upang hanapin si Aladdin. Ilan na ang nagdaan na taon sa paghahanap niya sa kanyang minamahal hanggang sa mapadpad siya sa isang gubat. Aladdin, kung asan ka man, sana buhay ka pa. Habang inaayos ni Florida ang kanyang pana, may narinig siyang boses. Boses ng isang binibini na humihingi ng tulong.
Hinanap niya ang boses na ito at kanyang sinundan. Adolfo, tumigil ka! Bitawan mo ako! Tumahimik ka. Saglit lamang ito. Itigil mo yan! Sino ba siya? Halika, tutulungan kita. Salamat talaga! Salamat! Wala yun. Ako nga pala si Florida. Maraming salamat, Florida. Kung hindi dahil sa'yo, naituloy lang ni Adolfo ang kanyang masamang binabalak. Siya nga pala, ako si Laura. Sinalaysay ni Laura ang pangyayari sa kanyang buhay. Sinabi niya na sa pag-alis ni Florante sa Albania patungong Etolya upang makipaglaban, may malaking kaguluhang naganap sa kaharian. Nilason ni Adolfo ang isipan ng mga tao sa pagsasabi ng mga maling kwento tungkol kay Haring Linceo. Kinuha niya ang pagkakataong ito upang pugutan ng ulo ang hari at iba pang mga mabuting tauhan. Ang bayan ay nawala ng kaayusan at ang mas masahol pa rito, pinaslang nila ang aking ama na si Haring Linceo. Hanggang umabot sa punto na sinubukan akong abasuhin ni Adolfo. Kawaawat ka rumal-dumal ang sinapit mo, Laura. Mabuti na lang at nakita kita agad. At doon tumigil ang pagsasalaysay ni na Laura at Florida. Nagngitian sila sa isa't isa at nagpatuloy ng pagpapasalita tungkol sa kanilang mga sinta sa buhay. Nang biglang nagpakita sina Florante at Aladdin. Tama nga ako, si Florida nga. At si Laura! Si Aladdin! Florante! Paano ka napadpad sa masugman ng kagubatang ito, aking sintang Laura? Hayaan mo isambit ko ang dinanas kong pingit na kamatayan, Florante. Ang dalawang pares ay nag-usap tungkol sa mga pangyayaring naganap sa kanilang mga buhay nang dumating si Menandro at ang kanyang hukbo sa gubat dahil sa paghahanap kay Adolfo. Subalit, laking tuwa nila nang makitang buhay pa si Florante. Florante, aking kaibigan. Masayang ipinagbunyi ng Albania ang pagbabalik ni na Florante at Laura sa kaharian, kasama ang mga kaibigan sina Aladdin at Florida. Hindi tumagal na pag-isang dibdib ang mga magkasintahan, sina Florante at Laura at Aladdin at Florida. At ngayon ay nagpanibagong relihiyon ang mga dating Muslim na sina Florida at Aladdin. Maligayang pinagdiriwang ang kanilang pagpapakasal. Florante, tinatanggap mo ba ang karisang dibdib si Laura? Opo. Laura, tinatanggap mo ang karisang dibdib si Florante? Opo. Pagkatapos ng pagpapakasal ni na Florante at Laura, sumunod ang pagpapakasal ni na Aladdin at Florida. Aladdin, tinatanggap mo ba ang karisang dibdib si Florida? Florida, tinatanggap mo ang karisang dibdib si Aladdin? Opo. Mabuhay ang bagong kasal!